Halos tapos na ang konstruksyon ng runway sa Pag-asa Island. Mas malaki, konkreto at mas mahaba na ito ngayon, kaya't kaya nitong paglapagan ng mas malalaking eroplano ng Philippine Air Force. Ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP, kasalukuyang ginagawa at target nilang tapusin ngayong taon ang iba pang mga pasilidad ng sandataang lakas sa isla. Yung ating runway is 100% complete na. So yung mga ancillaries na lang sa paligid, yun na lang yung for completion, and we're aiming to complete it within the year. Yung hangar natin, konti na lang yung ini-aim natin na matapos, but tuloy-tuloy pa rin yung mga programa natin, not just for the Armed Forces of the Philippines but for the whole island. So ang tinitingnan natin dito are multi-role facilities, not just for the defense but also yung HADR natin doon, and of course paggamit na rin sa ating community. Dagdag pa ng AFP, mahalaga ang mga proyektong ito dahil hindi lamang ang militar ang nakikinabang, kundi pati ang mga residente ng Pag-asa Island. Bukod sa runway, mayroon ng desalination facility sa isla, sariling supply ng kuryente at iba pang istruktura para sa komunidad at sandataang lakas. So we'd like to really look at the future of Pag-asa Island, and hopefully baka in the near future this can also be a tourist spot, So itong ating runway can also be used for civilian aircrafts. Kahapon ay lumapag ang C-130 aircraft ng Philippine Air Force sa isla. Isinabay dito ang pagsasagawa ng maritime patrol sa Kalayaan Group of Islands kasama ang ilang miyembro ng media. Inikot ang mga maritime features sa lugar na hawak ng Pilipinas upang personal na masaksihan ng media ang sitwasyon sa mga bahura. May ilang Chinese Coast Guard at maritime militia vessels na nadaanan sa paligid ng ilang isla. With this, yung Armed Forces of the Philippines, we'd like to i-affirm yung ating unwavering commitment towards upholding our sovereignty. So with this, we have conducted itong media-embedded maritime patrol. So dito naman, as we have been showing for the past few years, itong ating transparency initiative, and ito is a very good example of that, na makita talaga natin itong situation in the area. Habang papalapit ang eroplano ng Philippine Air Force sa Pag-asa Island, nakatanggap ito ng radio challenge mula sa Chinese Coast Guard. Tumugon ang Air Force at hindi na muling sumagot ang panig ng China. Mula sa Pag-asa Island, tanaw ang mga barko ng Chinese Coast Guard, PLA Navy at Maritime Militia na tila nagbabantay sa paligid. Ilang milya lamang ang layo mula sa isla. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.